So, bago po tayo magsimula, nais ko po pasalamatan ng ating Panginoon sa katagumpayan po na binigay niya last Sunday po. Bukod sa ating worship, yung hapon po, nagkaroon po ng katagumpayan para i-first fellowship po ng 2024 para po sa Truth and Light Churches Association. Okay, so pinupuri ko po ang Panginoon, gayon din sa buhay po ng mga kapatid na nagpagamit po sa Panginoon. Naging matagumpay pong gawain sapagkat nag-serve po ang church. Pinakita po nila ang kanilang willingness to serve. So, maayos po ang naging flow ng fellowship. Nagamit po silang lahat. Ayon din sa pinag-usapan po ng anong team ba yan? Program team. Team number 5. Program team. At yung team po ng number 4 ni Sister Nora. Yung sa serving. Yung mga nanay po, maraming salamat po sa mga nanay na ginamit ng Panginoon para mag-serve. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Ang mga tatay, may mga ilan-ilan ng mga tatay na tumulong, at sa mga young people po para po sa programa, at sa praise and worship. Marami pong na-bless din sa nangyari po sa church. So, matutuwa po ako na para tayo nagkakaroon ng panimula na masiglang ministeryo na nakita po natin ng Sunday. Okay, so parang nababalaan natin isang very bright future po na darating sa association. Then, nais ko pong pasalamatan ng Panginoon. Sister Mapon, medyo okay ba yung pabilig na? Okay, o hinaan natin ang pagka? Parang okay lang ba? Parang blurred ng dating. Medyo Ayan. Pinapasalamatan ko rin ng Panginoon dahil nadidiscern natin ngayon mga kapatid ang pagtitiwala ng Lord sa Iglesia bilang Mother Church. Bakit ka mo? Binigyan po tayo lahat po ng positions ng leadership ay ibinigay po sa Mother Church. Hindi po tayo nangangampanya, hindi po tayo political or what, but nakikita po natin ang pagtitiwala ng Panginoon sa Iglesia. Dahil mula po sa mga young people, sa mga nanay at sa kapastoran, ibinigay po sa Mother Church ang leadership na hindi po nangyayari sa atin for the past 8 years, 9 years ng association. But this time, nito po ng Lord na ibigay lahat ang leadership position. At least yung chairmanship dito po sa ating iglesia. Sa mga young people po, meron po tayong 3 o 4. Ilan hindi yan? 3? Ay, sa Urani, Urani at Oriel naman si Dia. So, meron pong 4 sa mga young people. Ang ating treasurer, tama ba? Sino ang treasurer? Si Dia. Ikaw nga pala, Dia. Hindi ka pumitino. Si Dia ang treasurer. Ang auditor ay si Tricia. And then, ang chairman po ng mga young people ay si Sister Mia. And then, sa mga nanay po, 3 din. Okay? Ang treasurer din, ay pinakyaw pala ng mag-ina yung sa treasurer, si Sister Marie naman, sa mga nanay, treasurer. And then, ang secretary ay si Clarice ang secretary. At ang chairwoman po natin ay si Sister Cora. Okay? At sa mga kapastoran po, ay binigay po ng Lord ang pagtitiwala at ang leadership sa ating pong administrative pastor, si Pastor Jonathan. Okay? So, ako po'y nagagalak
sapagkat nakikita natin yung patutunguhan po, hindi lang po ng ating pong iglesia, pati po yung asosasyon na kung saan ay nakapangalan po dito po sa ating iglesia. Niloob ng Lord na ipangalan sa ating iglesia. Ang association po natin ay asosasyon ng mga Truth and Life Churches. Okay? Of which, yun po ang pangalan ng main church. So, lubusan po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng mga leaders na nilagay po ng Lord sa posisyon. Marami pang kwento dun eh. Ayaw lang natin masyadong sa assembly para po siguro pagka nag-ano lang fellowship naman tayo isa-isa. Okay, so yan po mga kapatid. Nawa ang maganda pong sinimula ng Panginoon. New beginning ika nga sa church natin bilang pagtitiwala sa leadership ng main church. Mga kapatid ay magtuloy-tuloy ang panalo natin sa pakikibatan sa gawa ng kaaway. Okay, magtuloy-tuloy tayo nananalo mga kapatid sa pamamagitan ng ating willingness talaga na maglingkod ng buong puso sa ating Panginoon. Hindi tinitignan ng sarili natin, hindi tinitignan ng kasikatan ng church o ng individual na miyembro ng church because makita ng Lord yung ating willingness talaga na ibigay ang buong-buo nating paglilingkod, pagpupuri at pagsamba sa Panginoon at ang ating serbisyo sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. Okay, so magpapatuloy po tayo sa pagtalakay ng mensahe ng Panginoon patungkol po sa mga spiritual giftings. Isa pong dahilan kaya po maganda ang takbo ng iglesia natin sapagkat pinapaunlakan po natin mga kapatid ang pagtuturo ng Panginoon patungkol po sa ating mga kaloob, spiritual giftings. Importante po kasi nakikita ng bawat isa kung ano po ang calling natin, ang pagkatawag natin sa pamamagitan po ng assessment natin o pag-aaral. Ano-ano bang mga kaloob o mga giftings, spiritual giftings, ang ibinigay po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Isang malaking dahilan po yun ng katagumpayan natin sapagkat mga kapatid, ang isang healthy, ang isang malusog na church, mga kapatid, ay nagaganap kung nangyayari po sa atin yung buong kalooban ng Lord patungkol sa kanyang ministry. Meron pong tatlong elements, tatlong components. Ang isang matagumpay at malusog na iglesia. Okay? Una po, ano po yung ginagamit ng Panginoon? Una po, kailangan na andito, sumasama sa atin, nakikipamahay sa atin, nakikipamuhay, at malayang nakikialam ang banal na Espiritu. Okay, yun ang unang-una, yung presensya ng banal na Espiritu. Pangalawa, nakikita po natin ang ating sarili na tayo po yung mga hinirang tinawag ng Diyos sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagkaunawa natin sa ating pagkatawag. Kapag nararanasan natin at naunawaan natin ang ating pong mga giftings. Sa tatlo po yung elements na yan. The presence of the Holy Spirit. Siyempre, ang ginagamit niya, yung mga hinirang niya, the elect. And then, yung mga elect, kailangan nauunawaan nila kung ano ang kanilang calling based on their spiritual giftings. Pagka nandun po at nagiging malaya po ang paggawa ng Holy Spirit sa pagtuturo sa atin, sa pagkaunawa natin patungkol sa mga bagay na ito, mga kapatid, magiging malusog po ang iglesia. Kasi hindi tayo magyayabangan dito. Hindi natin hahangarin ang kapurihan ng bawat isa. Hindi po natin aagawan ng glory ang Panginoon. Bagpas mabubuhay tayo kung paano pinapakita sa atin ng Panginoon ang gawain at ang ministeryo at kung ano ang papel natin sa ministeryo.
Okay? Nagkakaroon lang po ng kaguluhan, mga kapatid. Yung people natatandaan niyo yung naging game niyo noong Sunday at ginawa rin natin ng Christmas. Puzzle pieces. Diba? Isang malaking picture na merong mga puzzle pieces. Mabubuo mo lang yung big picture, magiging maayos at magiging maganda sa paningin kung ang bawat puzzle pieces ay na-shoot o nailalapat kung saan siya talaga nakalapat. Hindi po pwedeng magnais ang isang puzzle piece o isang mananampalataya na isiksik ang kanyang sarili sa isang slot na hindi naman siya sukat. Meron pong nakasukat doon. Okay? So the more na sumisiksik ka sa isang slot na hindi naman para sa iyo, ibig sabihin, hindi nagagawa ng isa na nakasukat doon ang kanyang ministeryo sapagkat inaagawan mo siya ng posisyon. So napaka-importante po mga kapatid na makita natin sino tayo, ano ang pagkatawag natin, ano ang mga spiritual giftings natin na compatible doon sa pagkatawag natin. Okay, kung ako yung tinawag ng pastor, tignan niyo kung kayo ay may pagkatawag someday na pagpapastor. Pag tinawag kang magpastor, sa una pa lang mga kapatid, bata ka pa lang, nino-nurture na ng Panginoon ang desire mo, ang curiosity mo, ang interest mo sa mga, number one, history, sa istorya, lalo na sa Biblia, sa scripture, sa pag-aaral ng scripture, sa teolohiya, at sa mga doktrina. Nagiging madali ang pagtayo ng isang pastor o manggagawa o speaker sa harap, mga kapatid, kung matagal na siyang tinatrabaho ng Panginoon sa kanyang isipan patungkol sa mga salita ng Lord. Hindi pwede pong tumayo sa harap ang hindi naman nag-aaral ng salita ng Lord. Okay? So, ang gift ng isang tao tumatayo dito sa pastor, meron po siyang mga pagnanais na talagang mag-explore ng salita ng Panginoon. Kasi marami siyang words na gagamitin na hindi dapat nagkakabuhol-buhol dito patungkol sa doktrina, teolohiya. Dahil yun ang calling niya. Kaya i-equip ng Lord ang isang tinawag ng mga kaloob na lapat o nararapat sa kanyang pagkatawag. Okay? Ang may mga gifts naman ng serving, makikita mo, bata pa lang sila, talagang nino-nurture ng Lord ang kanila pong puso at isipan sa paglilingkod. Yung desire na makatulong, helps. Yan, yun yung may mga gift of serving. Nakita-kita natin dito kasi meron talaga yan. At pag nailagay sila sa kanilang ismat o sa kanilang calling, mai-edify talaga ang church. Sisigla talaga kasi nagagampanan nila ang kanilang calling. So hindi tayo nag-aagawan. Meron talaga. At ang isang malaking, tuwa kami nila Pastor Boy ng Sunday. Kasi pinag-uusapan na namin yan. Tapos hindi kami nakakakita ng kasiguruhan kung mangyayari. Okay? Nagkakaisa talaga kami sa pastoral na i-nominate ang pangalan ko ni Pastor Jonathan. Okay? Kasi nakikita namin yung gift niya na bata pa lang siya. Alam naman natin lahat, bata pa lang si Pastor Jonathan. Talagang nino-nurture ng Panginoon ang kanyang isipan, ang kanyang puso sa pagiging maalam. Shall I say, matalino. Okay? Mahusay mag-organize. Tama ba si Jonathan ang inuutosan niya sa palengke palagi? Ayan, siya yung utosan at magsasaayos, ganyan, sa palengke. Bata pa lang. So, alam namin na ang gift ni Pastor Jonathan is gift of administration at nangyayari ito sa ating iglesia. Okay? Pero sa isip namin nila Pastor Boyet, sandali, hindi po ito politika, nag-ano lang po ako, nagkukwento lang po ako. Pero sa amin pong isipan, kwento muna akong konti para maintindihan niyo
true to life story ng pinag-uusapan natin giftings. Okay? At kung paano nurture talaga ng Panginoon, kung paano niya binibless, kung talagang tayo sumusunod, nakikinig doon po sa mensahe ng giftings. Okay. Ngayon, siyempre, kaming pastoral, siyempre binibilang din namin yung mga, kung sino yung mga boboto. And then, sa aming isipan, ang sure naming mga boto ay 3 lang. 3 lang talaga. Ako, siya, at si Pastor Jonathan. Of course, dahil ang ibang mga pastor ay naka-under dun sa wings o dun sa leadership ng iba pang pastor. Okay? So, ang binibilang namin boto sa loob ng 12, ilan ba? 7 plus 6, 13. 13, ayan, 13. Ang nabibilang lang namin boto sa loob ng 13 botante o voting delegates ay 3. Kontra sa 10. So, sa amin is, itong pinapakita ng Panginoon, basta gawin natin. So, dahil akong presider, si Pastor Jonathan na lang at si Pastor Boyet ang taupo. So, Pastor Boyet, siya ang nag-nominate kay Pastor Jonathan. Sabi niya, I respectfully nominate Pastor Jonathan for that position, for moderatorship. And then, may isa pang na-nominate. Hindi na natin pag-usapan na yung mga pangalan. Masarap yan dito lang muna sa atin. May isa pang na-nominate. And then, nag-close na ang nomination. Ay, may isa pa palang na-nominate, pero hindi siya, nag-concede siya. Ayaw niyang magpa-nominate. So, 3 dapat. Naging 2 na lang. So, sa amin, sa isip-isip namin, sige lang, mag-flow lang tayo sa pinapakita ng Lord. And then, ginawa nga namin yung election. Alam naman natin yung election ng mga chairmanship at moderatorship by number lang, 1 and 2. So, 2 lang sila. Si Pastor Jonathan ay number 2. Kasi hindi siya unang na-elect, which is talagang inaasahan natin na hindi siya unang na-nominate. Pangalawang na-nominate siya. So, siya na number 2. Before that, kung hindi ako nagkakamali, lahat yata ng leader natin number 2. Kayo din natin ko number 2. And then si Mia is number 2 din siya. Number 2 din yung number niya. So, pare-parehong number 2. And then, so, eto na, botohan na. Dahil ang ating botohan ay sulatan by balloting. So, bumoto na si 10. Pang-11 ko, 2 yung absentee voters natin, which is si Pastor Clay at si Brother Rick Pastor. Mga wala sila dito. 2 absentee, tsaka 10 silang bumoboto. Hindi pa ako bumoboto dahil nag-lead, nag-preside. So, 10 ang bumoto. Kinuha ko yung mga boto nila at isa-isa nang binasa. So, habang binabasa ko, ang una kasing bilang ay ginaganyan ko kasi sa kanila yung sinulat nila. Ang unang bilang, number 1. Nilagay ko dun sa number 1. Kung sino man yung number, nilagay ko. And then, yung sumunod na 3 boto, yung pangalawa, pangatlo, pang-4 na pinakita ko, lahat number 2 kay Pastor Jonathan. Doon pa lang, nag-iisip, 2 lang sila doon Ba't naging 3 na ngayon? Di naging 3-1. Lumalamang na si Pastor Jonathan. Kinukwento ko po ito para yung joy namin, kung paano nag-work ang Lord, ay maipasa din namin sa inyo. Okay? Yung imposible, dahil ito'y will ng Lord, kaya niya gawin posible. Okay? So, 3-1 na kay Pastor Jonathan yung 3, nandun yung isang boto. So, humabol naman ngayon yung number 1. Nag-all 3, and then lumamang uli si Pastor Jonathan, nag-4-3, sabi ko, iba na to. Wala namang kaming parang kasama dito na nakakausap namin, pero
dumadami ang boto ni Pastor Geraldine, naging 4-3, tumabla, naging 4-4, tapos umungos yung number ko, naging 5-4. Sabi ko, naku, mukhang ito na. And then, yung huling binilang na balota is number 2. So, time. 5-5. But we have yung tinatawag na absentee voters. Ito si Brother Rick Pastor at si Pastor Leo. Nagtigisa din sila. Si Brother Rick ay bumoto at si Pastor Leo ay bumoto. Hindi ko na sasabihin kung sino binoto nila. Pero nagtigisa silang boto, naging 6-6. Okay? Nagtig-anim sila. And it will boil down sa kung sino ang i-endorse ko. Yun ang nakamahirap. I have to choose between them, mga kaibigan naman natin. But of course, no-brainer na yun eh. Hindi na pinag-isipan. At alam nila na hindi ko na iisipin kung sino ang iboto. Mga kapatid, ako yung last vote. But I will tell you, hindi po kami ang nagpanalo mo. I will tell you. Bakit? Kasi ang boto namin ay 3 lang. Kailanman, hindi mananalo ang 3 boto sa 10 boto. Kaya hindi po kami ang nagpapanalo doon. Alam na namin na talo yung 3. Kaya ang malinaw sa akin na hindi ako ang nagpanalo doon kasi 3 lang talaga kami. Okay, ang Lord talaga ang gumawa noon. Pero, dahil ako yung deciding, kailangan kong ipaliwanag bakit si Pastor Jonathan ang kailangan. Okay? At naibigay ng Lord ang paliwanag niya sa pamamagitan ng sitwasyong nangyari. Ako lang po ang nagpaliwanag ng boto. Bakit siya ang pipilian? Okay? And then, natapos ang botohan, kapayapaan, and then narinig ko na dito sa loob ang mga naging chairman ay mga Truth and Life Orion. Again, alisin natin sa isip natin. Ano ba ito, Pastor? Politika? Hindi po. Pero siyempre tao tayo, at ang Lord, nagbibigay siya ng mga kaligayahan sa pamamagitan ng mga sitwasyon. Ang kaligayahan natin, mga kapatid, is ramdam natin that our God is giving us the confidence to lead the association being the main church of Truth and Life Christian Churches. Being the main church of the association. Okay? Hindi po yun politika. Maligaya lang tayo at gusto kong magpatuloy tayo sa kaligayahan na ang Lord ay nagbibigay siya ng kumpiyansa sa church. Na-lead na natin ngayon ang association. Sa pangunguna ng mga kapatiran natin na na-elect o binigyan ng posisyon ng Panginoon. Hindi ito para magpasikat sila. Hindi ito para ilutang nila ang kanilang mga sarili o ilutang ang ating iglesia. Ito ay para magamit ng Lord bilang mga tagapanguna. Okay? Doon sa ating magsisimulang umarangkadang association. We have a new beginning sa ating association. Pinag-uusapan na ngayon ang bylaws sa pamamagitan ng leadership ni Pastor Jonathan. Sisimula na po siya na hindi nagagawa for so many years. Walang bylaws ang association. Sisimula na para hindi man na tayong susunod ng mga leaders, maging iba na ang mga leaders, pero nakaset up na, naihalay na, naiayos na ang mga bylaws ng association. So, palakpakan po natin ang Panginoon, purihin po natin siya. Yeah. So, yun po, mga kapatid, ang katagumpayan ng iglesia, na nais po natin i-share din sa mga kapatiran natin mga churches, ay ang pagkakaayos po, mga kapatid, na tinatawag natin, o presensya, mga kapatid, na tinatawag natin, 3 elemento ng healthy ministry o ng healthy church. Una, ang pangunguna at pakikialam
ng banal na Espiritu dito. Dahil hindi natin ito trabaho ito ng Diyos, ang director dito at ang nagsasaayos dito ay hindi tayo, kundi ang pangunguna at pakikialam, intervening power ng banal na Espiritu. Kung malaya siyang kumilos, magiging maganda ang takbo. Kung sinisigil natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga sarili nating interest o sarili nating panaginip o pangarap, hindi makakakilos ang banal na Espiritu. Kailangan makita natin ano ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pangunguna at pakikialam ng banal na Espiritu. Una yun. Pangalawa, yung presensya ng mga tinawag ng Panginoon sa Iglesia. Mga taong hinirang ng Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, gaano man kagaling ang isang tao. Tandaan niyo to. Gaano man kahusay, gaano man siya kasikat, gaano man karami ang kanyang pera, kung hindi siya hinirang o tinawag ng Panginoon, kahit ibigay pa natin sa kanya ang pinakamataas na posisyon, kung hindi siya hinirang ng Panginoon, hindi siya pamamahayan, hindi mabubuhay sa kanya ang banal na Espiritu. At pag hindi nabubuhay sa kanya at namamahay ang banal na Espiritu, ang tao na yon ay gagawin lamang kung ano yung mga nais niyang gawin, kung ano yung interest niya, kung ano ang magpapasikat sa kanya, kung ano ang magbibigay sa kanya ang tawag dito? Yes. Satisfaction pang sarili. Okay? Kahit na gano'n siya kagaling, pinakamatalino man siya dito. Kung ang takbo ng isip niya ay pansarili, hindi magiging maayos, hindi magiging smooth, hindi magiging maganda ang takbo ng iglesia. So number 1, Holy Spirit, malayang nakikialam, malayang nangunguna. Pangalawa, ang mga nandito ay mga tunay na hinirang ng Panginoon. Tunay na elect. Okay? Mga elect tayong totoo, mga kapatid. Hindi tayo mag-aagaw-agawan. Makikita natin kung ano ang purpose natin, ano ang pagkatawag natin, ano ang mga giftings natin. At malalapat yun sa kabuuang plano o big picture na binubuo ng Panginoon sa Iglesia. At ang pangatlo, mga kapatid, alam natin ang bawat spiritual giftings natin. Yan yung triangle of Christ ministry. Okay? Parang mga kapatid, hindi magiging successful ang tinatawag na pagliliyab ng isang apoy. Hindi magiging successful kung wala po yung sinasabi, yung mga elements ng fire. Okay? 3 po yung elements ng fire eh. Okay, fuel, yung gatong, fuel. Pangalawa yung H2, yung air. At ang pangatlo yung heat, yung init. Wala pong makikitang pagliliyab at hindi magiging successful ang fire kung kulang po ng element yung tinatawag na triangle of fire. Fuel, heat, tsaka ano isa? Sinabi ko kanina? Air. Okay, parang kung lalagay natin doon sa triangle of ministry. Ang pneuma kasi air. Ang pneuma, tinatawag din itong Holy Spirit, siya yung air. Okay? Yung fuel po o gatong, ito yung nakikita natin na nagliliyaw. Yung fire, tsaka yung gatong. Yan yung nakikita sa naked eye. Ibig sabihin, yun yung elect. Tayo kasi ang nakikita. Kapag ginagamit tayo ng Panginoon at nagniningas tayo sa ministry, ibig sabihin, tayo yung aktibo sa ministry, ibig sabihin, nakikita tayo. Tayo yung fuel na nagliliyab. And then yung heat, ito po yung dinadagdag sa air na spiritual giftings na hindi rin nakikita. And kung absent po ang isa doon, mga kapatid, walang mangyayari sa church natin.
kung kulang ang triangle of ministry natin na ginagamit ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan pong sa pagtuturo ng Lord patungkol dito sa series natin ng spiritual giftings. Pag sumakitan nyo lang, makita kung ano po ang mga spiritual giftings nyo. Okay? Para ma-secure nyo yung inyong pagkatawag sa iglesia. Ano bang papel ko sa iglesia? Paano ba ako gagamitin ng Panginoon? Paano ba ako liligaya? Paano ako magiging masaya? Kailangan makita po natin ating pagkatawag based on our spiritual giftings. At natutuwa ako, mga kapatid, sa kalagayan ng mga young people, kasi eto na, nasisimulan sila at nakikita nila ang kanila pong mga calling based on their spiritual giftings. Okay, Acts chapter 2, verse 36 to 39. Ito po yung ating po teksto. Sabi po dyan, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Ito po kasi tayo mga kapatid na sinisimulan na ng Lord ang church. Pero ang tao, hindi na alam ang gagawin nila. Naririnig na ng message, pinoproblem sa kanila ang Panginoong Jesucristo. Pero, oo nga, sinasabi ko si Jesucristo, meron siyang pakay, meron siyang ginawa. Pero, anong gagawin ko? What shall we do? Anong gagawin namin? Naririnig namin, nakukumbinsi kami, pero anong gagawin namin? Dito kasi ibibigay ang Holy Spirit at idadagdag ng Holy Spirit yung calling at spiritual giftings. Para makita ng bawat isang mananampalataya ng una kung ano po ang kanilang gagawin sa propagation ng ministeryo at ng kingdom ng Panginoon. Sabi nila, brothers, what shall we do? Anong gagawin namin? Kaya ng pagpapaliwanag natin ngayon sa iglesia. And then, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Yun ang una, kailangan makita natin si Jesucristo bilang Redeemer, tagapagligtas at ating Panginoon. At kailangan natin iproklama yun sa ating buhay sa pagitan ng ating mga bibig. And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Okay, lumabas na po yung isang element. Call. Ang mga tatawagin ng Panginoon ang kanyang hihirangin. Ang pangako ay para sa mga tao na tatawagin at hihirangin ng Panginoon. Sinabi po ito ni Peter 2,000 years ago sa Day of Pentecost. At ang pangako sa kanila nung panahon ngayon ay nagtatranscend, umaabot hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya yun po yung katuparan na for all whom the Lord our God will call. Hanggang sa mga anak niyo, young people, hanggang sa mga kaapo-apuhan niyo, young people, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon. Okay? Yan pong sinabi. But the questions to answer is, ang tanong mga kapatid, are you an elect of God? Okay, may pangako ang Lord. Nangako siya na ang kanyang promises ay mararanasan, makakamtan ng mga elect. Lagi po natin pinagdidiinan niya mga kapatid. Kasi yan po ang consistent sa ating sa salita ng Diyos, sa Word of God. Meron po talaga mga taong tinatawag na elect. At ang pangako ng Lord ay para sa mga elect. Pero nililinaw din natin mga kapatid na hindi po tayo ang may karapatan at ang may judgment na piliin sino-sino ang mga hinirang. Kaya hindi po tayo nagtatangi ng tao.
Sapagkat ang Diyos lang ang nakakaalam, nakakakita, at gagamit ng mga taong hinirang niya at hindi tayo. Kaya wala tayong karapatang magsabi na ang isang ito ay hinirang at ang isang ito ay hindi. Okay? Ang ating pong isipan at ang ating puso ay nakatuon sa paniniwala na lahat ng tao ay may pag-asa. Kaya nilalapitan natin silang lahat. Bakit? Kasi hindi natin talagang alam kung sino ang hinirang at ang hindi hinirang. Okay? Pero ang Biblia po nagsasabi na meron talaga mga tinawag, hinirang ang Panginoon. Ang tanging trabaho lang natin ay sabihin, ipaunawa, ipangaral, iistorya ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Whether siya ba ay elect o hindi, wala na po tayong pakialam doon. Ang may pakialam doon ay ang Diyos lang. Ang trabaho natin ay i-proclaim ang gospel sa lahat ng tao para po maging maliwanag sa atin. Ngayon sa ating sarili, ito po dapat ang ating tinatanong. Kasi, huwag ka masyadong makialam sa buhay ng iba, kung elect siya o hindi. Ang importante, mga kapatid, sa iyong sarili, nagkakaroon ka ng assessment, ang buhay ko ba, ang paraan ko ba ng pag-iisip, ang paraan ko ba ng pagtakbo sa paglakad sa mundo ito, ay nagiging kapares, nagiging kamukha ng pinag-uusapan ng Biblia na mga hinirang ng Diyos. Huwag mo masyadong tingnan nyo, ito hindi hinirang. No, sabi ng Lord, huwag mong pansinin yung ano ng iba, yung mga tawag yan, yung mga puwing, o ano man ng iba. Ang laki-laki ng puwing mo sa mata. Yung sarili bang intindihin mo. Tignan mo, ako ba ay elect o hinirang ng Diyos? Ako ba? Ayon sa description na pinag-aaralan natin ng isang hinirang ng Diyos, nakikita ko ba ang sarili ko? Nakaparis ako nung sinasabi ng Word of God o Biblia na hinirang ng Diyos. Yun yung number one question. Then number two, nararamdaman ko ba sa aking buhay, sa aking pagkatao, na naandito, namamahay at namumuhay at nagtuturo at naglilid sa akin, nangunguna sa akin, pinapakialaman ng buhay ko, kinukulit ako para maging tama. Nararamdaman ko ba na nandito sa buhay ko ang banal na Espiritu? Yun ang pangalawang tanong. Kasi kung hindi mo nararamdaman, kapatid, wala kang magiging kaligayahan sa pagiging mananampalataya. Hindi mo makikita ang sarili mo na naandun ka sa tamang hakbangin kung hindi mo nararamdaman ang pamumuhay o pakikisama ng banal na Espiritu sa iyo. And then, dahil nasa yung banal na Espiritu, do you know what spiritual gifts you have? Yan. Kaya importante nating pinag-aaralan. Dahil nandiyan sa iyo ang banal na Espiritu at ang trabaho ng banal na Espiritu na nasa iyo ay, ang tawag sa kanya ay teacher. Tama ba? Ang tawag sa kanya ay counselor. Teacher, counselor lang ginagawa ng mga ganong gawain. Nagtuturo, nagigiya, naglilid, nagsasabi kung paano. Yun ang Holy Spirit. Yun ang trabaho niya. Ipakita sa iyo kung ano ang iyong gagawin sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang kapurihan. That is the plan. Hindi ka biglang in-include lang. Hindi ka biglang idinagdag ng Diyos sa fold, sa plan, sa iglesia. Hindi ka basta dinagdag at sasabihin sa iyo, oh, dinagdag na kita dyan ha. Bahala ka na sa gagawin mo. Walang ganun. Our God is the God of order. Bawat hakbang ng Diyos, merong puntirya.
Pag pinili ka ng Diyos, kunyari pinili si Dia ng Diyos, kung siya ay hinirang ng Diyos, bibigyan siya ng Lord ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay magtuturo kay Dia kung ano ang kanyang gagawin sa kingdom. Okay? Anong papel niya sa kingdom? Bakit? Kasi ito magpapaligaya sa kanya. Habang ginagampanan niya ang gawain sa Panginoon at magbibigay din ng lubusang papurihan sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kung nangyayari na sa kanya ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasisigurado ko bang ako ay hinirang ng Diyos? Nararamdaman ko ba ang pangunguna sa akin ng banal na Espiritu? Ito po yung mga katanungan na hindi nyo dapat ini-ignore sa inyong buhay mananampalataya. Kasi pag ini-ignore nyo po yung nasa akin ba ang Holy Spirit? Ako ba'y hinirang? Ano-ano ba yung mga ang calling ko? Ano-ano ba ang mga spiritual gift ko? Pag ini-ignore nyo yun, ang ginagawa nyo lang, mga kapatid, ay sumusunto kayo saan? Sa hangin. Tsuma-tsamba kayo. At hindi ganoon ang gusto ng Lord. Walang tsamba sa Kanya. Amen? May nabasa pa kayo sa Biblia na idadagdag kita sa kingdom ko at pag naidagdag ka na, bahala ka na, tsambahin mo na lang. Walang ganoon. Ang meron dito, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu. Diba? Sabi ni Jesus Christ, nung umalis yung paalis pa lang siya, babalik ako sa Ama. At pagdating ko doon, may isesend ako sa inyo. Nabasa niyo na ba yan? May ipapadala ako sa inyo. Ano yung ipapadala niya? Banal na Espiritu. May ipapadala ako sa inyo, sabi ng Panginoon. At ang ipapadala ko sa inyo, anong sabi? Ang magtuturo ng, ano sabi? Lahat. Sinabi ba lahat? Yes. Ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ang ibig mo sabihin ng pastor ay magaling na ako sa math. Kasi sabi, lahat ng bagay. Ibig sabihin, perfect na ako sa math. Perfect na ako sa lahat ng subject. Perfect ako sa calculus. Perfect ako sa solid mensuration at sa lahat ng aralin sa eskwela. Yun bang ituturo niya? Hindi po. Lahat ng bagay na espiritual na kakailanganin mo para ma-equip ka at mangyari sa'yo ang plano ng Diyos, bakit kanya tinawag? Okay? Ngayon, nararamdaman mo ba yun? Yun ang mga tanungan dito. Nararamdaman mo ba na nangyayari yun sa buhay mo? Kasi kung hindi, ang pag-attend mo dito at pagganap mo bilang mananampalataya ay parang, ano lang, suntok sa buwan. Parang suntok sa hangin. Wala kang pinupuntirya kasi hindi mo lubusang nauunawaan. Pastor, pwede bang maunawaan? Of course. Kaya, merong iglesia. At merong ginagamit ang Lord na magturo ng doktrina at teolohiya. At nandiyan ang banal na Espiritu. Na pag nag-desire kayo na alamin ang katotohanan, anong sabi ng James? Kapag lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, ako ay hindi maramot. At sasabihin ko sa inyo ang kailangan nyo. Okay? Kung tayo po ay may ganong desire. Sabi ng Lord, kapag hinanap mo ko, na para kang naghahanap sa isang ginto, sabi ng Panginoon, siguradong matatagpuan mo ko. Pag ang desire mo ng paghahanap sa akin ay paghahanap na parang naghahanap ka ng ginto. Sa panahon natin parang naghahanap ka ng ikabubuhay. Di ba masyado tayong puso't isipan ay talagang buhos na buhos kapag ang hinahanap natin ay ikabubuhay natin. Pag nangahanap tayo ng pera, yung desire natin ay buong buo,
alam ng Lord yun. Kaya kahit na understatement, para magkaroon lang tayo ng grasp o pagkadakot sa pagkaunawa, ang sabi ng Panginoon sa atin, kapag hinanap mo ako, na para kang naghahanap sa ginto, matatagpuan mo. Kasi nandun ang buong puso at buong isip at buong puso mo, buong kaluluwa mong naghahanap. Na parang bagang wala kang ibang desire kundi makakita ng pagkain, madala sa pamilya, magkaroon ng trabaho, para meron kang pangbuhay sa pamilya, para naghahanap ng dito. Sabi ng Lord, if you seek me, you will find me if you are seeking me with all your heart. Okay? Kung hinahanap mo ko ng buong puso, matatagpuan mo talaga ako. Sabi ng Panginoon. Okay? So, mga kapatid, kailangan masagot natin sa ating buhay yun. Or else, tsumachamba lamang tayo. Kailangan maunawaan natin na ganun talaga ang nangyayari sa atin. At nakikita rin natin sa ating iglesia. May katanungan ako sa ating mga kapatid. Anong pakiramdam niyo sa church natin sa ngayon? Are we a healthy church or not? Huwag tayong magbulahan. Yung totoo lang na nakikita nyo. Are we a healthy church or not? Ha? Pag-uusapan niyo yan mamaya sa grupo nyo. Kung healthy ba tayo o hindi. Are we seeing? Nakikita ba natin sa church natin ngayon? Are we seeing in our church today? Are we operating? Nagaganap ba sa atin? Nangyayari sa atin yung pinag-uusapan natin dito? Triangle of Christ ministry. Evidence sa atin na nandito ang banal na Espiritu, nakikialam sa atin, nangunguna sa atin, nagtuturo, nagka-counsel sa atin, at malayang gumagalaw. Evidence number 1. Evidence number 2, alam natin, kumpiyansa tayo mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay hinirang ng Diyos. Tinawag ng Diyos. Pangatlo, nakukumpiyansa tayo na tayo'y hinirang at tinawag ng Diyos kasi maliwanag sa atin. Nauunawaan natin mabuti kung ano ang ating pagkatawag dahil alam natin kung ano ang ating spiritual giftings. Okay? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Ilang minuto na ako. Hindi pa ako nagsisimula. Ilang minuto na ako. Matagal na? Okay, itutuloy natin yung ibang usapan. So, hindi pa ako nakapagsimula eh. Nagpunta lang tayo sa introduction ng ating pong spiritual gifting. So, naunawaan natin ang buti. Okay, mag-i-end ako doon. Kasi mahaba pa ito, yung mga kasunod. Ang pag-uusapan natin sa susunod is, ano bang ginagawa ng Holy Spirit? Okay? Magiging maliwanag sa atin. Anong ginagawa ng Holy Spirit? At pagka iniisa-isa sa atin yun, madidistinguish natin sa ating puso't isipan na talagang nag-work ang Holy Spirit sa atin. Kasi nakikita ko na tumpak yung kanyang paggawa sa aking buhay. Kasi yung sinasabing description ni Pastor ay nangyayari sa atin. So pag-usapan na lang natin yun next time mga kapatid. So our life's question sa ating pong groupings for today. Pag-usapan natin yung ano ang nakikita natin sa church natin. What are we seeing in our church today? Are we operating with the triangle of Christ ministry or not? Anong triangle of Christ ministry? Anong mga elements na yun? Holy Spirit, elect, spiritual giftings. Tatlo. Nakikita niyo ba yun? Nagaganap sa inyong individual na kalagayan? At nakikita niyo ba yung nangyayari sa loob ng ating iglesia? So let's end muna doon po sa katanungan niya.